Magandang araw po sa inyo mga kaguro, nawa ay nasa maayos kayong kalagayan, saan man kayo naroroon, at kung saan man kayo naabot ng ating video. Marahil ay isang masaya, at nakakagandang balita, ang isi-share natin ngayon, at ito ay tungkol sa bahagyang pagpapatupad ng nerebisang K1, hanggang K10 na kurikulum. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Decongested K10 Curriculum Launch, ipinablish ni Michael Punong Bayan, sa The Philippine Star. Manila, Philippines. I-adopt ng Kagawaran ng Edukasyon or DepEd, ang bahagyang pagpapatupad ng nerebisang K1 hanggang K10 curriculum, kung saan ang pilot na pagpapatupad ay itatakda sa mga piling paaralan simula ngayong taon. Pinangunahan ni Pangalawang Pangulo at Kalihim ng Edukasyon na si Sara Duterte ang paglulunsad ng tinatawag ng DepEd na matatag na K10 curriculum ng K-12 program sa lungsod ng Pasay kahapon. Isa sa mga pangunahing tampok nito ay ang decongestion ng mga kakayahan sa pag-aaral, kabilang ang pagsasama ng mga asignatura mula kinder hanggang grade 3 upang tutukan ang mga fundamental na kasanayan tulad ng pagsasalita at pagbilang. Papalakasin din nito ang values education at papalawigin ang peace education, na ipagsasama sa iba't ibang mga asignatura. Ang pagsusuri ay isang malawak at masusing proseso na nangailangan ng kooperasyon ng mga stakeholder sa edukasyon. Ang pagsusuri at mga pagbabago ay tutupad sa pangakong inialay ng Kagawaran ng Edukasyon na suriin ang programa ng K-12 matapos ang unang pagpapatupad nito, sabi ni Duterte sa kanyang talumpati. Ayon kay Duterte, ang bagong kurikulum ay idinisenyo upang mapabuti ang mga resulta ng pag-aaral ng mga mag-aaral at matulungan silang magtagumpay sa buhay. Ang kaalaman na iniaalok natin sa ating mga mag-aaral ay dapat na may kinalaman at ang mga kasanayan na dinidevelop ay angkop at responsive sa mga pangangailangan ng pagbabago ng ating mundo, dagdag pa niya. Fewer subjects. May mas kaunting mga asignatura o lugar ng pag-aaral sa mga unang antas ng pag-aaral sa rebasadong kurikulum. Ang bagong kurikulum sa grade 1 ay magkakaroon lamang ng 5 asignatura, wika, pagbasa at literacy, matematika, makabansa, at good manners and right conduct or GMRC. Hindi na magkakaroon ng hiwalay na asignaturang mother tongue, ngunit nilinaw ng mga opisyal na ang mother tongue o ang unang wika ng mga mag-aaral ay patuloy na gagamitin bilang paraan ng pagtuturo sa iba pang mga asignatura. Ang asignaturang makabansa na tinatawag na Civica, Kultura, Kasaysayan at Kagalingang Pangkatawan o SICAP sa draft ng revisadong curriculum ay pagsasamahin ng Araling Panlipunan or AP, at Music, Arts, PE and Health or MAPE, at ituturo ito sa grade 1 hanggang grade 3. Magkakaroon din ng 5 asignatura ang mga mag-aaral ng grade 2, ngunit papalitan ng wika at pagbasa at literacy ng nakaraang baitang na may mga asignaturang Ingles at Filipino. Ang mga mag-aaral sa grade 3 ay magkakaroon ng 6 na asignatura na may dagdag na siyensya. Sa kabila ng nabawasang bilang ng mga asignatura, mananatili pa ring pareho ang bilang ng mga oras ng pag-aaral, at ang karagdagang oras ay gagamitin sa pagpapaunlad ng kanilang mga fundamental na kasanayan. Simula sa grade 4, magkakaroon ng 8 asignatura ang mga mag-aaral, Ingles, Filipino, Siyensya, Matematika, AP, MAPE, Teknolohiya at Edukasyon sa Kabuhayan, at GMRC, na magiging Values Education sa grade 7. Ayon sa DepEd, ang bagong kurikulum ay magpapababa ng kabuoang bilang ng mga learning competencies o mga konsepto na inilatag across the subjects to just 3,664 mula sa mahigit na 11,700 sa lumang K-12 curriculum. Phased implementation. Sinabi ni Undersecretary para sa Kurikulum at Pagsasanay na si Gina Gonong na itutupad ang bagong kurikulum sa ilang mga paaralan sa paparating na taong pang-akademiko na magsisimula ngayong buwan. Hindi pa inilalabas ang bilang ng mga paaralang itatalaga para sa pilot na pagpapatupad. Kami ay maglulunsad ng pilot na pagpapatupad upang mas handa kami sa pagpapatupad sa darating na taong panuruan 2024 hanggang 2025.
Pag-aaralan namin ang mga hamon na aming haharapin upang matugunan ang mga kakulangan at handa ang mga guro na magturo kapag nagsimula na kami sa school year 2024 hanggang 2025, sabi niya na may halo ng Ingles at Pilipino. Ito ay unang ipapatupad sa kindergarten at grades 1, 4 and 7 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan simula school year 2024 hanggang 2025. Grades 2, 5 and 8, sa school year 2025 hanggang 2026. Grades 3, 7 and 8 sa school year 2026 hanggang 2027. At grade 10 sa school year 2027 hanggang 2028. Ibig sabihin nito, sa school year 2028, magiging lubos na naipatupad na natin ang matatag na kurikulum para sa kindergarten hanggang grade 10, ng K-12, ani Jocelyn Andaya, Direktor ng Bureau of Curriculum and Development ng DepEd. Para sa pilot implementation, sinabi ni Gonong na ang ahensya ay maglalabas ng sariling materyales at magtitrain sa mga gurong mapipili ang kanilang klase. Ang malawakang pagsasanay ng mga guro para sa buong implementasyon ay magsisimula sa susunod na taon. Mag-uumpisa rin ang DepEd sa pag-procure ng mga bagong aklat at iba pang mga learning materials, at nakatakda ang isang pulong sa mga book publisher sa ika-11 ng Agosto, ni Mark Jason Cayabyab. At dito po nagtatapos ang ating video. Para po sa inyo mga magulang at mga kaguro, ano po ang masasabi nyo tungkol sa paparating na implementasyon ng nirebisang K-10 curriculum? Ibahagi ang iyong saloobin, pakilagay ng inyong sagot sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.